Isang mapagpalang araw po sa ating mga tagapanood at tagapakinig dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. So ngayong araw po, lalo ngayong umaga na ito ay meron po tayong napaka-importanting bibigyang pansin mga kababayan, mga ka-idol, kung saan nga po ay inilapit dito sa ating himpilan, sa ating pong station, ang isa pong panawagan at serbisyo publiko na nanggaling pa sa Cagayan de Oro City, dyan sa Misamis Oriental. Mga kababayan po natin sa lalawigan ng Romblon, napaka-importante po ito sapagkat ito po ay naka-address dyan sa atin sa lalawigan ng Romblon. Kamakailan po ay may nakipag-ugnayan po sa atin sa katauhan po ni Ma'am Chandler Sati Bustillo po, kung saan ay nakausap din natin po siya kanina off the air para po sa kanyang panawagan, sapagkat meron po siyang hinahanap na kanyang ama or ang kanyang papa po ay ang paniniwala po nila ay nandyan po sa atin sa lalawigan ng Romblon, mga kababayan at mga ka-idol. Kaya hindi po natin sasayangin yung oras na ito para ipagkaloob po ang pagkakataon kay Ma'am Chandler Sati Bustillo ng Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, para kapanayamin siya at kausapin. So bago natin siya kausapin sa kabilang studio, habang inaayos pa po ng ating kasamahan, ng ating technical site, ay bibigyan ko lang po ng konting background or konting impormasyon yung ating mga kababayan. Base po sa naikwento sa atin ni Ma'am Chandler Sati Bustillo po, mga kababayan, mga ka-idol, particular dyan sa lalawigan po ng Romblon, ay itong kaniyang papa po is nawawala pa or hindi nakauwi simula nung 2015 matapos itong sumakay ng barko na pauwi sana ng Cagayan de Oro City, pero dahil nga po meron pong sakit na Alzheimer's itong kanyang ama, base kay Ma'am Chandler. So meron pong mga nabalitaan po sila na nag-stop over itong sinakyang barko sa probinsya ng Romblon, at yun na nga po paniniwala nila, base na din po dun sa tumawag sa kanila na bumaba nga daw po ng probinsya ng Romblon si Sir Roosevelt Bustillo, mga ka-idol at mga kababayan. Kaya sila po ay lumapit sa atin at para magpatulong. So sa kabilang studio siguro or sa hindi pa nagsisinyas po yung ating technical site, para kung nasa line na ba si Ma'am Chandler Sati Bustillo, para po doon natin malaman lahat ng mga impormasyon. So ayun, habang inaayos pa po ng ating technical side, mga ka-idol, mga kababayan, ang line ni Ma'am Chandler Sati Bustillo from Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. So maya-maya po makakasama natin siya live via phone patch, kung saan nga po ay makikita or sa kanya mismo natin malalaman yung buong detalye regarding sa kanyang magulang kay Sir Roosevelt Bustillo, kung saan nga po, mga kababayan, mga ka-idol, sa ating mga viewers, sa ating mga nakikinig ngayon, ay almost 6 years na nga po na hindi nila or wala po silang balita. So inaayos na po natin yung line. I think nasa line na po si Ma'am Chandler Sati Bustillo po, from direct po to sa Mindanao, mga ka-idol, ha, from Cagayan de Oro City, Mindanao. So good morning po, Ma'am Chandler Sati Bustillo. Una po, kamusta po kayo dyan sa Cagayan de Oro, Ma'am? Hello po. Ito po, maayos naman po yung buhay. Opo. Ma'am, ganito po, natanggap po namin yung inyo pong panawagan, at ito nga po ay na-chat din po sa akin ng mga taga Romblon na nirekomenda nga nila sa'yo na kumunta kayo sa atin, at ito nga po nakikipag-ugnayan na tayo sa inyo, Ma'am. So ma'am, ito pong panawagan nyo po, ma'am, is nawawala po, wala po kayong balita kay Sir Roosevelt Bustillo po. Mga ilang taon na po ito, ma'am? 6 na taon na po. Ganito po, ma'am, para po mas mapabilis po natin, ma'am, talagang detalyado, ma'am. Nasa inyo po yung pagkakataon para isalaysay po yung mga mahalagang detalye, impormasyon kung bakit po hinahanap nyo po si Sir
Roosevelt Bustillo po, ma'am. Okay, sige po. So, year 2015, yun po yung natatandaan ko, grade 6 po ako nun. Year 2015 is yung time na nagka-contact sila ni Mama kasi akala ni Mama uuwi siya dito sa Cagayan de Oro. Opo, And opo. then, nung araw na yun, parang tumawag po yung lolo ko. Sabi niya, Kim, ganun, alam mo ba, nasan si Roosevelt? Hindi pa kasi umuwi, so gabi na yung time na yun. So, si Mama parang, hindi ko alam kasi tumawag si Papa kasi para ba niya umuwi sa Cagayan. Pero hindi kami sure kung uuwi talaga siya nung araw na yun. Tapos yun, parang may tumawag bigla sa amin na sumakay ng barko na pauwing Ormoc. Opo, opo. Tapos sabi niya, nakasabay niya si Papa na nakasakay din sa barko. Then mag-stop over daw yung barko sa Romblon. Tapos baka parang dun daw bumaba si Papa. So yung mga gamit si Papa is nandun sa nakatabi niya sa barko. Tapos parang binigay ata yung mga gamit ni Papa sa tugo tapos pinadala sa amin. Opo, Tapos opo. yun po yung last namin na Tapos sabi nung nakahawak ng bag ni Papa, sabi niya kung may mangyari man sa akin, ganito, ganyan. So wait lang po, ma'am. Baka- Habang nakakausap niyo po si Sir Roosevelt po is, meron ba siyang kasama? Wala po, siya lang po mag-isa. Parang yung katabi niya is parang sinabihan niya nga, pwede tignan to. Gano'n daw po. So parang may nagmagandang loob, ma'am. May nagmagandang loob po kay Sir na ganon. Opo, opo. Tapos, yun, nakababa na sila ng Ormoc. Tapos parang na-shock siya na, hindi pa bumabalik yung may-ari ng bag. So, binuksan niya yung bag. Pagdating niya sa bag, may mga, na-shock siya kasi may mga laman na gamot, gano'n. Tapos sinigyan niya yung numero ni Mama, nagpunta niya doon. Kasi, tapos yun, tumawag siya sa amin na binili daw ni Papa yung mga gamit niya sa kanya. Tapos binigay niya sa tugo. And then parang yung tugo na yung nagpadala dito sa amin. Opo, opo. So ganito po, ma'am, nabanggit nyo din kanina, ma'am, habang kausap tayo off-air po via chat na may nabanggit ka po doon na alin nga dito, huminto yung barko sa Romblon? Opo, parang nakita po kasi sabi nung... Opo, at nabanggit mo din po, ma'am, na nakita sa CCTV po ng Philippine Ports Authority doon sa Pantalan na si Sir nga po ay bumaba po. Paano nyo po nalaman, ma'am? Nakipag-coordinate na po ba kayo doon? Hindi ako sure nun. Kasi basic ko po ako nung time na yun. Pero naalala ko na may nagsabi talaga na nakita nila si Papa na Sa Romblon. TV daw na bumaba sa Romblon. Pero hanggang ngayon, hindi ako sure kung sino rin nakapagsabi nun. Okay. Basta malakas yung kutob nyo, ma'am, or yung loob nyo po na... Nasa Romblon po Nasa Romblon daw. po Opo. siya. So... Opo. Sige, ma'am, manawagan po kayo sa mga kababayan natin sa Romblon na ngayon ay nanunood at nakikinig po. Malay natin sa mga kalapit po na lalawigan ng Romblon, sa Mindoro, Marinduque, Aklan, Antique. Ito po kasi yung mga kalapit naming islang lalawigan po. If ever po na nakikita nila ngayon sa screen po natin si Sir Roosevelt Bustillo po ay makipag-ugnayan po sila sa atin or sa inyo po, ma'am, nasa inyo po yung pagkakataon po para manawagan sapagkat 6 na taon na po pa lang hindi nyo nakukontak, wala po talaga kayong detalye po, ma'am. Nasa inyo po yung pagkakataon, ma'am. So, nanawagan po ako na sana po kung may nakakita man kay Roosevelt Bustillo. Actually, turning 47 na po siya ngayong May 28. Wow. And hanggang ngayon, wala pa rin po kaming balita sa kanya. So hopefully, ma'am, bago mag-May may 28 po, ma'am, sana meron na tayong magandang balita bago mag-May 28. Hopefully po, ma'am, sana meron na pong kahit po makipag-ugnayan sa atin. Oo. At saka po kasi may Alzheimer's disease siya, kaya po ganun, parang hindi niya siguro na kami naalala. Tapos parang yun, ganun po yung nangyari na hindi na niya alam na dito pala siya uuwi. Tapos dyan sa Romblon napunta. Opo. Hopefully, ma'am, na ngayon ay nasa mabuting kalagayan po si Sir at sana nga po within this week or sa mga susunod na araw, meron po tayong magandang balita na ngayon napapanood po sa screen po natin sa pamamagitan po ng YouTube, Facebook at iba pang social platform po. At sa iba pang mga media entity po sa Romblon, sisikapin po natin na ilapit po yung inyong panawagan, ma'am, sapagkat nabanggit nyo din po pala, ma'am, na nailapit nyo na din po pala ito noong 2015, I think, kung hindi ako nagkakamali po, nag-message po kayo sa 2015 po. Romblon News Network po. At alam ko naman ata po na-publish po, pero that time po siguro, ma'am, wala po talagang feedback. So ngayon po, ma'am, malay natin sa
sa muling paglapit nyo po para maipanawagan yung papa nyo po is meron na po tayong update at I hope po Opo, na opo. nasa mabuting Sana po. kalagayan po siya, ma'am. So, ilang taon na po kayo, Opo. ma'am, ngayon? At nung time na yun, ma'am, nung nawala po yung papa nyo? Ano po, parang 10 or 11 years old ako. Ngayon, 18 na po kasi ako. Oh my God. O sige ma'am, sige po ma'am. Last word po ma'am para sa ating mga viewers, sa ating mga tagapanood at tagapakinig na ngayon po ay nakasubaybay po sa atin na sa screen po nakikita nyo po yung larawan po ni Sir Bustillo po. Kung sino man po ang meron dyang mga impormasyon, nakita nyo po dyan sa lugar nyo or hawig ni Sir, pwede po kayong makipag-ugnayan sa atin dito po o kaya kay ma'am. Ma'am, ano po yung numero nyo po ma'am or if ever po na merong may mga impormasyon, may balita, pwede po kayong kontakin sa Facebook ba or saang numero po? Opo. Sige po, ma'am. Pwede niyo po akong makontact through my Facebook account, Chandler Zati Bustillo po. And then my contact number is 0905-035680. Yan po. So, ayun po sa ating mga nanunood po, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kababayan po sa lalawigan ng Romblon. Ayan po si Ma'am Chandler po, nawawala po or wala po siyang balita sa kanyang ama. Kaya po lumapit po siya sa atin para ipanawagan po sa ating mga kababayan. Nagbabaka sakali po sila, malakas po yung kanilang paniniwala na buhay po yung kanyang ama at nandito lang po sa probinsya ng Romblon. And I hope na meron pong mga Romblomanon na nagmagandang loob para kupkupin po si Sir Bustillo po. So, ma'am, nasa inyo po yung huling pagkakataon para sa ating final na panawagan po sa ating mga taga-panood at taga-pakinig po. Opo, sige po. Again, nananawagan po ako. Ako po si Chandler Bustillo, panganay na anak ni Mr. Roosevelt Bustillo at 6 na taon na po siya nawawala. At sana naman po, kung nandiyan talaga sa Romblon, may nakakita man lang na magandang loob na sabihin sa amin. Yun lang po at maraming salamat. So, ayun, nakapiling po natin si Ma'am Chandler po from Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, na kung saan nga po ay sana matulungan natin siya mga ka-idol, mga kababayan, na matagpuan, magkaroon ng komunikasyon sa kanyang ama. So, magandang umaga po dyan sa inyo, ma'am, sa Cagayan de Oro City, sa Misamis Oriental po. At mag-ingat po kayo dyan at babalitaan ko po kayo, ma'am, pag may meron po tayong mga impormasyon na ibinato sa atin or may mga natanggap sa atin, ma'am. At sa muli po, maraming salamat po sa inyo dyan. At ingat po, tiwala lang po, makikita po natin or magkakaroon po kayo ng komunikasyon sa inyong papa po, ma'am. Okay po, salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sige po, ma'am. Good morning po. So, ayun po mga ka-idol at mga kababayan po natin sa buong probinsya ng Romblon. Nakapanayan po natin, nakasama po natin sa Himpapawid, Bayapon, Patch, si Ma'am Chandler Zati Bustillo po mula sa Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental, na kung saan nga po ay lumapit sa atin sa ating segment po na serbisyo publiko para magpanawagan po sa kanyang amang nawawala. Kaya sa ating mga kababayan po, sa ating mga viewers, sa ating mga tagapakinig sa buong mundo, lalo na dyan sa probinsya ng Romblon, kung sino man po ang may impormasyon sa inyo or may detalye ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa atin o dun po sa numerong binigay ni Ma'am Chandler Zati Bustillos. Sa muli po, maraming salamat po sa ating mga followers, sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga ka-idol at maging sa lahat ng overseas Filipino workers sa buong mundo. Sa lahat po ng ating mga sponsor ng ating mga sa ating programang ito ng serbisyo publiko, maraming salamat po sa inyo. Nawa ay matagpuan na, magkaroon na ng komunikasyon si Ma'am Chandler Zati Bustillo sa kanyang ama. At hopefully, after nito ay meron na tayong matanggap na mga impormasyon, detalye, tawag or text mula sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Romblon. Sa muli po, sa ngalan po ng Serbisyo Publiko, Balita at Impormasyon, ito po ang inyong lingkod, Jubes Masangkay Pabon, para sa ating serbisyo publiko, para sa ating mga kababayang Romblomanon at sa ating mga kababayang Filipino. Sa muli po, isa pong mapagpalang umaga sa lahat at maraming salamat hanggang sa ating susunod pong programa dito lamang po sa Serbisyo Publikong Tatak JMM. Magandang araw, may God bless us all at maraming salamat sa inyong patuloy at walang sawang pagsuporta. May God bless us all. Ingat po tayo at patuloy na sundin ang protocol ng ating gobyerno.
Sa muli, maraming salamat. Lalawigan ng Romblon, Bansang Pilipinas. Magandang araw.